Magbabalik pa ba kaya si Sukuna? Yan ang katanungang umiikot ngayon matapos inirelease ni Gege Akutami ang Jujutsu Kaisen spin-off na Jujutsu Kaisen Modulo. At marami ang mga teoryang umiikot patungkol sa posibleng pagbabalik umano ni Sukuna. Kasi nga kahit na tuluyang natalo ng ating mga bida si Sukuna sa last arc, ay alam naman natin na ang isa sa daliri nito ay naiwan pa somewhere in Japan. Kaya naman sa videong to ay pag-uusapan natin ang mga possibilities ng pagbabalik ng King of Curses na kung magbabalik siya, ay sa papaanong paraan nga ba? At ano kaya ang posibleng magiging papel na binansagang The King of Curses dito sa kwento ng Jujutsu Kaisen Modulo? Kaya na this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! So para ma-determine natin ang possibility ng pagbabalik ni Sukuna ay balikan muna natin ang episode 1 ng Jujutsu Kaisen. Nakita natin noon na na-incarnate si Sukuna dahil sa kinunsyum nga ni Yuji ang isang daliri nito. Pero paano ito naging posible? Well, dahil ito kay Kenjaku. Kasi si Kenjaku lang din naman ang responsable sa paghiwalay sa mga soul ni Sukuna noon dito sa 20 daliri way back sa Heian era. At matapos ang 1,000 taon ay binuo naman ni Kenjaku ang sanggol na magiging perfect vessel nito. Pero bago ito nabuo ay hinanap niya muna ang reincarnation ng soul na kakambal ni Sukuna na kinain ito noong nasa sinapupunan pa lamang ito noon. At ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna ay si Jin Itadori, ang ama ni Yuji. Kung kaya pinasok ni Kenjaku ang ulo ng asawa nito at nagpabuntis siya kay Jin mga kaibigan, at nung nabuntis na siya ay may isinil siyang isang daliri ni Sukuna sa fetus pa lamang na si Yuji. Dahilan na nagmix ang dalawa mga kaibigan at nabigyan si Yuji ng parang indestructible din na katawan. Si Yuji ay isang successful na experiment ni Kenjaku dahil tagumpay na na-reincarnate si Sukuna sa katawan nito nung kinonsume ni Yuji ang isang daliri nito. Kasi kung iba pa ang makakakain yan mga kaibigan ay talagang mamamatay ang taong yan. Kung curse spirit naman ang makapag-consume sa isang daliri ni Sukuna ay magiging finger bearer lang ito at hindi talaga tuluyang mai-incarnate si Sukuna. So yan ang rason sa kung bakit nabuhay muli si Sukuna noon. At ngayon ay simula nung naglaho si Sukuna kasama ang 19 fingers na na-consume nito nung tinalo siya ni Yuji, ay ang isang daliri naman nito ay nakita natin na iniwan lang ito ni Yuji sa isang area para magsilbing talisman daw na pantaboy sa mga curse spirits. Ngunit ang tanong ay posible pa nga bang magbalik itong si Sukuna na kahit isang daliri na lang ang natitira, meaning fragment of soul na lang, na sa paanong paraan pa ba siya makakabalik kung sakaling patay na ang isang Yuji Itadori sa timeline ng JJK Modulo? Well, ipapaliwanag muna natin itong isang daliri. Ang daliring to mga kaibigan ay nagko-contain ng fragment of soul ni Sukuna. Kung sakaling ikukonsume ito muli ni Yuji, ay posibleng ma-incarnate si Sukuna pero posible ring hindi. Kasi ayon kay Megumin na kung makukonsume raw ito muli, ay siguro hindi pa rin ma-incarnate muli si Sukuna kasi isang daliri lang ito. Pero notice the word probably, meaning hindi sigurado si Megumi dito. Now, kung usapang pagbabalik o muling pagkabuhay, sa last chapter ng JJK ay nakita natin na sinabi mismo ni Sukuna na kung may next time daw, ay gusto niyang mabuhay muli sa ibang paraan na, meaning pinili niya ang pa-north o pahilaga. Kasi alam naman natin na sa JJK ay may concept ng north and south mga kaibigan na nabanggit ni Nanami sa afterlife, na kung gusto mong manatili sa iyong dating ikaw ay pumunta ka pa south, kung gusto mo namang maging bagong version ng iyong sarili ay pumunta ka pa north. Na sa case si Sukuna ay clearly tinahak niya ang pa-north kasama si Uraume nung nasa isang lugar sila na kung nasan nandito itong si Mahito. Ang lugar na ito ay ang area naman kung saan pwedeng makapili ang isang namatay sa pwede nitong gawin sa susunod nitong life, whether gusto mong ma-reincarnate o manatili na lamang. At ang reincarnation ay nasa mundo pa naman ng JJK, gaya na lang sa kapatid ni Sukuna na kinonsume nito noon na na-reincarnate pa bilang si Jin Itadori. Kaya posible talagang magbalik si Sukuna. At ngayon ay may tatlong rason akong nakikita para makabalik ang King of Curses sa kwento. Ang dalawa rito ay magiging posible pa rin kahit patay na si Yuji. Ang una ay posibleng makakabalik si Sukuna through reincarnation since pinili niya ang pa-north. Meaning, kung mari-reincarnate muli si Sukuna, ay ang tao o nilalang na yan ay kabaliktaran na sa unang Sukuna na napaka-ruthless, selfish at inabandona ang kanyang humanity. At ang nakikita ng mga tao na maaaring reincarnation daw ni Sukuna ay si Maru. Oo, ang Simurian na kabaliktaran talaga ni Sukuna pagdating sa ugali. Pero gaya ni Sukuna, si Maru ay may kakambal din. Pero di gaya kay Sukuna, si Maru ay gustong-gustong magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang kapatid despite the fact na napaka-distant nitong kanyang kakambal sa kanya. So, maaaring si Sukuna na gustong mabuhay muli bilang bagong siya ay na-reincarnate na pala bilang isang literal na bagong nilalang na isang Simurian o alien at na may bago ring personalidad na si Maru. Ngayon, ang pangalawang nakikita kong possibility ay may kinalaman pa rin kay Maru, na kung si Maru nga ang reincarnation ni Sukuna ay posibleng siya lang din ang masasabing perfect vessel ni Sukuna in this era, na kung ikukonsume man ni Maru ang isang daliri nito ay maaaring ma-incarnate ang old Sukuna kay Maru. However, dahil sa pinili nga ni Sukuna ang bagong buhay, ay posibleng this time ay mas
pipiliin niyang makipag-coexist na lang kay Maru, which is ang kanyang reincarnation na din. Kabaliktaran ito sa ginawa niya nung nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina at nung nasa katawan siya ni Yuji. And what's more, kahit sabihin na natin na mahinang klaseng suko na lang ang mai-incarnate kasi isang daliri lang naman ang nakonsume ni Maru. Well, kahit isang daliri lang naman yan ay the fact na kung si Maru nga ang reincarnation ni Sukuna, ay ang soul ni Sukuna ay buong-buo mismo kay Maru. Meaning, posibleng magpapaboost lang ito sa lakas ni Maru o ni Sukuna. Now, dito naman tayo sa pangatlong possibility na nabanggit ko. At yan ay kung ikukonsume ito muli ni Yuji, ay pwedeng ma-incarnate muli si Sukuna. Ganyan lang kasimple. Posible na magbabalik si Sukuna sa katawan ni Yuji, pero pwede ring hindi. Yun ay kung buhay pa itong si Yuji sa time na ito. Pero highly possible na mai-incarnate pa rin sa katawan ni Yuji si Sukuna kasi mas pinili ni Sukunang mabuhay muli. At this time ay ibang klaseng buhay na ang kanyang pinili. Ngayon, na napag-usapan na natin ang mga possibility ng kanyang pagbalik, ay ano kaya sa tingin nyo ang maaaring rason na magpapapush sa narrative o sa storya sa pagbabalik ng isang Sukuna? Well, ang nangungunang teorya mula sa JJK fans ay para itapat daw si Sukuna sa Cimmerian leader na tinaguri ang may threat level din daw nakapantay sa isang Ryumen Sukuna. Kasi alam naman natin na sa time na ito, year 2086, ay masasabi talaga nating mga trash na ang mga sorcerers ngayon. Na kung gaano kalakas sa mga sorcerers noon sa panahon ni Yuji, ay kabaliktaran naman sa panahon na ito. Kaya posibleng ang magiging last resort ng mga sorcerers ay ang ibalik ang nag-iisang Ryumen Sukuna. And this time ay hindi na para wumasak sa lahat ng mga madadaanan nito, kundi para sumugpo na sa mga nilalang na banta na sa mga tao. Na in a sense ay magkakaroon na si Sukuna ng tinatawag nating redemption arc. Na in the end, sa dalawang era ay may nakaharap si Sukuna ng malakas at sa kanyang dalawang incarnation o pagkabuhay muli ay nabuhay siya bilang una ay masamang Sukuna at pangalawa ay Sukuna naman na pinili ng maging mabuti. Isang satisfying ending ng karakter ni Sukuna. So yan ang mga nakikita kong pwedeng mangyari at I know na teorya pa lamang ito. Malaki ang possibility na hindi ito mangyari kasi alam naman natin na napaka-unpredictable ni Gege Akutami. At yan ang mga teorya at sagot natin sa possibility na pwedeng magbalik si Sukuna. Kayo, ano sa tingin nyo? May ibang idea pa ba kayo o teorya? Just let me know dyan sa comment sections below. At speaking of Sukuna versus the leader of Cimmerians, eh paano kung maglaban nga itong dalawa? May ibubuga ba kaya itong alien na to na may threat level down ni Sukuna? Well, abangan nyo lang yan sa susunod nating mga video. At kung may suggestions din kayo para sa future topics na gusto nyong itackle natin, ay just let me know in the comments below. Kaya kung gusto nyo ng mga ganitong discussions at marami pang JJK at iba pang anime contents, ay you can also follow me and subscribe na rin para di kayo mahuli sa mga future uploads natin. Kasi dito mo natin tatapusin yung video and see you guys again on my next video.